Ang Duterte Youth po ay isang party list na mahigit 2.3 million boto ang nakuha. Sa katotohanan, sang-ayon po sa formula ng party list, meron silang dapat tatlong um, upuan sa Kongreso. Pero nasuspindi po ang proklamasyon nila at na-revoke nga ang registration ng Duterte Youth. No? At ako naman po ay naniniwala na wag naman po sana gawin yan dahil 2.3 million pong boto, hindi po biro yan ha. Yan po ay pagpapakita ng napakalaking suporta para sa Duterte Youth. Sabihin na natin dahil sa pangalan lang yan ng Duterte, ano naman ngayon, no? Talaga namang ever since Duterte Youth sila, talaga namang sumusuporta sila kay Tatay Digong. No? So talagang kapag binaliwala mo yung boto ng 2.3 million, na-disenfranchise mo ang 2.3 million na bumoto sa Duterte Youth. Now, hindi ko tuloy masisi yung iba doon sa kanilang pula dito sa COMELEC under George Garcia na talagang instrumento para din labanan ang mga kandidato ng administrasyon. Kahapon, pinag-usapan lang natin na dinisqualify nila yung Joey Uy at lumabas pang balita na uupo daw itong si Boy Dila Abante. Nabuti na lang at the nick of time, nagdesisyon ang ating Supreme Court dito sa Mangundadato versus COMELEC no, na nagsasabi na yung second placer rule ay hindi na applicable. No? Ibig sabihin, miski ma-disqualify si Joey Uy, hindi po upo itong si Boy Dila Abante. No? Ngayon naman, itong Duterte Youth, alam natin na loyal sa mga Duterte, ay hindi pinaupo ng COMELEC. Kaya ang sinasabi nila, hindi raw totoo na walang pinapanigan ng COMELEC at ang pinapanigan nila ay itong administrasyon at pinupuruhan ang mga oposisyon. Well, alam niyo po, ang alam ko kasi, ang COMELEC, taga-bilang lang talaga ng boto. Bagamat na nakasaad sa saligang batas na sila ang exclusive no, at saka primary talagang ehensya ng gobyerno na merong jurisdiction sa pag-hold ng mga halalan. Now, sa lahat ng desisyon ng Korte Suprema naman, talagang sinasabi ng Korte Suprema na hindi dapat binabaliwala ang mandato ng taong bayan dahil yan talaga ang anyo ng demokrasya. Talagang sa balota lamang na nagkakaroon ng kapangyarihan ng taong bayan no, na magdesisyon at sumapi sa ating gobyerno. No? Kaya hindi dapat binabaliwala yung ganyang mandato na ibinigay, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ay 2.3 million na mandato, no? Hindi talaga dapat yan binabaliwala. At kaya nga hindi ko masisi yung iba sa pagpupula na para talagang kumakatig o pumapanig sa administrasyon ang COMELEC. Now, ano ba ho itong mga basehan para sa disqualification ng party list? Isa-isahin naman po natin yan dahil meron naman po talagang batas, no? Well, ano po yan, no? Unang-una, yan, is it a religious sect or denomination? Okay, pangalawa, advocates violence or unlawful means. Di ba yung mga ibang party list na affiliated sa CPP-NPA ang dapat ma-disqualify? Is a foreign party or organization, no? Receives support from a foreign government or political party, violates or fails to comply with election-related laws, makes untruthful statements on its registration, ceases to exist for at least 1 year, fails to participate in the last 2 elections. No? So ano ba hong mga dahilan kung bakit sila ay na-disqualify? No? Well, ang mga dahilan daw po ay ito, no? Hindi raw sila nag-publish ng petition or hearing notices. Tapos yung mga ano raw nila, yung mga nominees nila ay overage at improper substitution, yung unlawful support from the National Youth Commission and advocacy of violence and mockery of electoral process. Well, unang-una po, no, hindi ko po alam kung paano nila ma-justify yung pagbaliwala sa 2.3 million na boto ng ating mga kababayan dahil doon sa failure to publish petition or hearing notices. Tingin ko mababaw po yun. Hindi po yan dapat dahilan para sila ma-disqualify dahil babaliwalain mo yung mandato ng 2.3 million na botante. Now, yung sinasabi nilang filed ineligible overage nominees, sa tingin ko po, di dapat magbigay ng bagong nominado. Kung yun lang ang dahilan na overage ang mga nominees dahil nga ang kanilang rin-represent ay kabataan at hindi na kabataan yung mga nominees, dapat kumuha lang ng bagong mga nominees. Hindi po yung dahilan para mabaliwala ang boto ng 2.3 million para sa party list mismo. Tapos, yung unlawful support from a government agency, hindi ko po alam kung paano nila mapapatunayan yan.
hindi ba dapat naman nagkaroon ng full-blown hearing kung saan pinakita nila na ginagamit ang suporta ng National Youth Commission. Pero ganun pa man, kung ikaw ay Duterte Youth, talagang mahirap mo namang sabihin na wala kang kinalaman sa National Youth Commission kasi syempre makikipag-ugnayan ka pa rin sa ahensya ng gobyerno na nagsusulong ng interes ng mga kabataan. Kaya nga National Youth Commission, di ba? Tapos yung advocacy, violence, and mockery of electoral processes, ay nako, hindi po yan ang Duterte Youth. Dahil ang Duterte po, ang lahat ng mga supports ni Duterte, tinututulan nga po ang CPP-NPA at ang kanilang mga alliances ngayon sa mga tambaluslos at sa mga dilawan dahil pumapatay po hanggang ngayon, patuloy na pumapatay ang CPP-NPA ng mga mahihirap, kapwa mahihirap na Pilipino. So kung meron po mga party list na nag-advocate ng violence, and mockery of electoral processes, hindi po yan Duterte Youth. Pero yan po yung mga legal fronts ng CPP-NPA at wag na tayong magbulag-bulagan sa katotohanan na meron talaga mga legal fronts ang CPP-NPA. Legal fronts meaning, kunwari, hindi sila kasapi, pero alam naman natin sa kanilang salita, sa kanilang gawa at mga personalidad na nasa likod nila, sila talaga ay kabahagi ng mas malaking front. Kaya nga National Democratic Front po ang tawag dyan. Meron mga legal at meron mga extra-legal. Yung extra-legal ay yung talagang nagdadala ng baril. Now, sa madaling salita, hindi ko po maintindihan kung ano talaga yung basihan. Dahil talaga pong dapat ang COMELEC ay tagabilang lamang kung sinong binigyan ng mandato ng taong bayan at pinapatupad ang mandato na binigay ng taong bayan sa mga tumatakbo. At dahil tumatakbo naman sa party list ng Duterte Youth, ang tanong lamang is, talaga bang dapat magkaroon ng representante ang mga kabataan? Ang sagot, oo. Kaya nga binigyan niya ng registration. At kung ang problema ay mga nominado, di papalitan ng nominado. Ganun lang pong kadali yun. Pero wag nating babaliwalain yung 2.3 million. Now, ang masaklap pa dito ay dahil hindi makakaupo yung tatlong nominado ng Duterte Youth, siyempre, merong tatlo ring makikinabang na nominees ng iba't ibang mga party list. At dahil sa tingin ko na wala na namang ibang makakakuha ng 3 seats, no, bukod sa yung number 1 na Akbayan at number 2 na Duterte Youth, merong yung susunod na pinakamababang mga party list ang siyang makakakuha ng upuan. Kasama na dyan ay yung kakampinga na mga makakaliwa na Gabriela na posibleng makakuha ng isang upuan kapag na tuluyan ng na-disqualify ang Duterte Youth. Now, hindi pa po pinalian. Kasi po pwede pang pumunta at lumulog ang Duterte Youth sa Korte Suprema. At ako po, talagang malakas ang aking tiwala na hindi babaliwalain ng Korte Suprema ang boto ng 2.3 million kasi napakahirap pong baliwalain yun. Buti sana kung 400,000 lang o 1 seat lang ang pinag-uusapan. Hindi po. 3 seats ang pinag-uusapan dito. So kahit ayaw at sa gusto niyo sa Duterte Youth, talaga namang sinuportahan sila ng taong bayan, wala kayong magagawa. Ang importante na lang talaga ay respetuhin yung mandato na binigay ng taong bayan sa Duterte Youth. Now, sino-sino pa ba yung tatanungin po natin at titignan natin? Which party lists could be proclaimed in lieu of Duterte Youth, Well, ang alam ko po, ang Gabriela isa dyan kasi hindi sila nanalo ng kahit anong upuan. No? Dati meron silang isang upuan ba? Gabriela, parang 2 upuan pa nga ata sila. Ngayon, nawalan sila ng upuan. No? So, anyway, ang nakasulat po dito, ang Tingog pala, meron ding 3 seats. No? Tapos, so anyway, ang mangyayari is, kapag natanggal ang Duterte Youth, Akbayan retains 3 seats, Tingog stays at 3, yung 4Ps keeps 2, ACT-CIS keeps 2, Ako Bicol keeps 2. Tapos yung susunod na makakaupo ay yung rank 7 to 54 for the remaining seats. No? Yun nga, may nagsasabi na yung upuan ng Duterte Youth baka mapunta sa Gabriela Women's Party List. No? Pero
Hindi pa sigurado talaga kung sino yun. No? Hindi ko pa nakikita yung listahan ng mga botante. Dapat makita ko yun para malaman kung sino makikinabang. Pero one of them ay sinasabi nila ay dapat Gabriela, na alam naman natin na talagang kaalyado ngayon ng administrasyon dahil ito ay makakaliwa at talagang kalabang-kalaban ng Duterte Youth. No? So parang hindi tama na habang dinisqualify yung Duterte Youth, ibibigay ang kanilang upuan sa kanilang kalaban. No? In any case, importante kasi na manatili ang tiwala ng taong bayan sa COMELEC mismo. At kung magpapatuloy ang COMELEC na ganito na dinidisqualify yung mga party list na identified sa opposition at nangunguna na nga dyan ang Duterte Youth sa party list dahil ginagamit ang pangalan ng Duterte, baka tuluyan na mawala ng tiwala sa COMELEC at hindi na sumapi ang taong bayan sa eleksyon. So magkakaroon po ng danyos dyan ay yung demokrasya natin. Dahil kapag hindi na nagtiwala ang taong bayan sa demokrasya natin, sino na mamumuno sa atin? No? Baka mamaya yung mga taong walang mga mandato ang siyang mang-agaw na ng kapangyarihan na ating dapat iwasan sa pamamagitan nga ng pangangalaga ng tiwala ng taong bayan. So ako'y nananawagan sa COMELEC. Yung mga dahilan ninyo po, sa tingin ko, ay sabihin na nating totoo yung mga walang publication requirement, pero ako naman hindi ko maintindihan kung paano yung ebidensya na sumusuporta sa paggamit ng dahas ang Duterte Youth. Nangampanya nga at hindi naman kabahagi ang Duterte Youth na kahit anong illegal na teroristang organisasyon gaya ng ilang mga party list ngayon na narariyan sa Kongreso. Alam na po natin yan. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Talagang may mga legal front ang CPP-NPA na gumagamit ng dahas laban sa ating mga kababayan at sila pong dapat ma-disqualify, hindi po ang Duterte Youth. Well, hindi ko naman po sinasabi na I'm completely happy with the performance of Duterte Youth. No? Siyempre, naintindihan ko naman na nung unang beses na sila ay nasa Kongreso, sila ay nasa minorya at mahirap talagang makapasa ng mga batas habang ikaw ay nasa minorya. Pero ako po, nung ako ay nasa Congress, Deputy Minority Floor Leader po ako. No? Naipasa ko yung universal healthcare, libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan, libreng irigasyon, among others. No? So, I wish that Duterte Youth also had that kind of a legislative record. No? Pero hindi naman ibig sabihin na palibasa hindi ganyan ka-successful ang kanyang unang beses na nanungkulang sa Kongreso, mababaliwala na yung mandato na binigay sa kanya ng taong bayan. At sana, kapag ang Korte Suprema ay naanal itong ginawang, may pag-asa pa po kasi second division pa lang yan, magpa-file sila ng motion for reconsideration na desisyonan ng embank. Kapag embank sinustain yung desisyon ng second division, saka po pwedeng dalhin sa Korte Suprema. Pero napapansin niyo ba ko na halos lahat ng petisyon na fina-file laban sa COMELEC ay napagbibigyan ng ating Korte Suprema? Sa tingin ko, yung mga commissioners dapat umupo at magkaroon na ng soul searching. Bakit ganyan ang record ninyo? Pagdating dun sa issue ng mga nuisance candidates, parang lahat ng disqualify ata na nagpunta sa Korte Suprema, nabaliwala ang desisyon ng COMELEC. Dapat po kasi nag-iingat na ang mga desisyon ng COMELEC babaguhin ng Korte Suprema kasi yan nga po yung sure bet way para mawala ng tiwala ang taong bayan. Kasi kapag na-overturn niya ng Korte Suprema, ibig sabihin, mali ang application of laws, mali ang legal reasoning. So ibig sabihin, bakit magtitiwala yung taong bayan na alam ng mga commissioners kung anong sinasabi ng ating election laws? Alam niyo naman po, very specialized ang ating election laws. No? Dapat talaga ang mga nagdedesisyon dyan, bihasa pagdating sa election laws. No? Otherwise, mawawalan nga ng tiwala ang taong bayan. So kung mapapansin niyo po mahinahong ako ngayong araw nito. Pero importante po kasi talaga na pangalagaan natin yung institusyon na nagpapatupad ng eleksyon dahil yung eleksyon talaga ang tunay na sandata ng taong bayan sa isang demokrasya. Ang panawagan ko po, sana ay maging patas ang COMELEC, iwasan ang pagpapanig sa kahit sino, administrasyon o oposisyon man lang, dahil importante na mapangalagaan yung tiwala ng taong bayan sa ating COMELEC. Yun lang naman po ang sa akin.